Good day mga paps. So ngayong araw na ito ay meron tayo ditong HP 410 at meron itong trouble code na E4 or paper jam issue. Kaya lang hindi ito ordinary paper jam kasi kahit anong silip sa loob ng printer na ito ay wala ka talaga makikita ang paper jam. So nasa pinakaloob-looban ng problema, guys. So ilang sipat na yung flashlight na ang ginawa namin dyan, wala talaga kaming makitang paper na nakabara dyan. Kaya na hindi magamit yung ating printer dahil nga ito ay may error code. So ngayon ang balak natin gawin ay magbabaklas tayo ng buong case po ng ating HP. So yan. So meron po tayong 4 na screws na tatanggalin dyan. Ayan, 2 sa likod, 2 sa harap. Ayan. So yun po yung mga tatanggalin natin. And then at the same time, hindi po pala basta-basta screwdriver ang ginagamit dyan. Ito po ay torque screw, yung pangkalas po natin dito, no? Ayan po yung itsura niya. Torque screwdriver ang tawag pala dyan. Ayan, so bumili ako ng isang set sa may Mr. DIY. Ayan, para sigurado. Ayan, parang bulaklak po siya. Ayan, so yan, tatanggalin lang natin yung mga yan. So merong 4 po yan, magkabilaan yan, at saka sa may harap. Ayan. So tatanggalin lang natin yan para mabaklas po natin yung pinaka-taas po ng ating printer. Ayan. And then, so kapag natanggal na natin yung sa may harap at saka dyan sa may likod na yan, pwede na natin siyang iangat. And then meron dyan na flexible flat cable. So hindi natin basta matatanggal yan. So kailangan muna natin i-disconnect yung ating mga flexible flat cable. Ayan, isang malapad dyan. Ayan, madali lang din naman nilalagay yan. Sinushoot lang yun sa mga butas. Ayan, at saka yan. So tatanggalin natin yan para matanggal natin ng tuluyan ng ating front, yung pinaka top cover ng ating HP 410. Ayan. So halos isang buwan din hindi nagamit ito dahil nga dyan sa error na yan, no? Ayan, so dyan, kahit nakatanggal na yan, wala ka pa rin makikitang nakaharang dyan, no? So hindi ko talaga alam kung ano ba talaga yung nag-cause ng ating error. Ano ba yung nade-detect niya? Bakit may paper jam na sinasabi or error code yung ating HP? So wala, napakalinis naman yan, no? Wala ka naman makikita mga papel. So tinry ko muna linisin baka yung mga alikabok lang, no? Yung ating yung nadidetect ng ating so bumili pa nga ako ng electronic cleaner para safe yung ating mga electronic parts ng ating printer, no? So gumamit din ako ng WD-40 para dun sa mga gear, no? Kasi medyo hindi na smooth yung mga pag-ikot ng mga gear natin. So gumamit ako ng lubricant. Gamit po yung WD-40 baka sakaling umayos at gumanda po siya, tumandar ulit, no? Ayan. So ayan, after natin yung malagyan ng mga fluid at nalinisan ng electronic cleaner, so naisipan ko nang baklasin yung railings na yan. Ayan. So meron lock doon. Ayan, 2 screw dyan. So tinanggal ko na yan para talagang since nabuksan na rin naman natin, no, lubos-lubosin na po natin. Baka sakaling nakatago nga dyan yung ating problema po ng ating HP, no. Ayan. So yan, after po natin matanggal yan, so may 4 po yan, no, 2 dyan at saka 2 dun sa kaliwa. Ayan, same lang din siya, no. Kaya lang dyan sa may part na yan, meron siyang lock na kailangan itulak. Ayan, nakikita niyo po yan. So kailangan mo lang itulak yan, tapos iaangat mo na siya. Ayan, tulak yung lock and then iangat. Ayan, ayan yung lock niya. So sa actual kasi makikita mo yung lock niya dyan. So kahit anong hatak mo dyan, hindi mo tatanggal. Kailangan mo munang itulak yun and then iangat yung ating railings. So syempre tatanggalin din natin yung sa kabila, yung sinasabi ko. So meron din 2 dyan na screws na kailangan nating tanggalin para maiangat natin ng buo yung railing. So by the way guys, sa ilalim niyan
dumadaan din yung papel, no? So hindi natin matatanggal yung screw dyan kung hindi naman natin tatanggalin yung ating circuit board. Ayan. So may dalawa din dyan. Ayan, dalawang screw na kailangan tanggalin. Ayan. So dalawa lang po sila, no? Yun dyan, medyo mas malapat yung ulo ng screws, no? Ayan. So tas iaangat lang natin siya. And then so bali kanina may dalawa tayong tinanggal na flexible flat cable, and then yan yung pangatlong flexible flat cable kasi nga hindi natin mahahatak kung hindi natin tatanggalin yan. Ayan. So ngayon iaangat lang natin siya, hindi natin siya totally babaklasin, no? Yung railings lang talaga o yung daanan ng ating print head, yun lang talaga yung balak natin kasi hindi natin nakikita kung ano yung nasa ilalim yan. Ayan. So yun yung pangatlong screws na, tapos yung nasa sulok. Ayan. And then pag natanggal na natin yan, pwede mo nang iangat yung buong railings ng ating HP printer. Ayan. So may iangat na natin siya yan, no? Kasama yung ating print head o yung mga cartridge natin nandyan. Ayan. So yun, meron palang nakita rin natin, no? So meron po dyan na yan, yung maliit na papel na yan, nakatago siya sa ilalim. So kahit anong sipat natin guys dun sa panlabas lang, no, yung mga ordinary mga paper jam, hindi natin siya makita, no, kasi nasa ilalim pala siya ng railings, no? So kung ipapabaklas natin yan, no, minsan pinakamura na yata sa labor ngayon is 300. So for today's video, nakasave na naman tayo ng 300 pesos sa tingin natin, no, yung ganitong mga problem kasi medyo magkakalas ka kasi. So I think it's 300 pataas siguro ang labor nito, I'm not sure, no. Ayan. So since nabuksan na natin, lubos-lubusin na natin yung paglilinis natin. Ayan. Ayan. Alam ko yung isang flexible cable dyan, yan, yung sa may left side is yun yung nagde-detect ng paper jam. So nilinisan ko na natin yun ng electronic cleaner yan, yun sa may kilid, yun sa may maliit na may flat flexible flat cable. So yan, binrush din natin siya kasi may mga alikabok na rin siya sa loob, no, dahil halos 1 month siyang hindi nagamit. Ayan. So after nun, ibabalik na natin siya. Ayan. So yan, may mga sinushoot lang dyan guys doon sa mga butas. Ayan. Ayan, nakikita nyo yung mga yon. So syempre kailangan nakasakto yung mga screws natin. And so yan, naibalik na po natin. So babalik na po natin yung mga tinanggal nating screws. So after nyan, mailagay yung sa may railings dyan. So pwede nyo nang ilagay din yung sa may circuit board yung tinanggal natin kanina. At para maibalik na rin yung mga flexible flat cable natin. Ayan. So yan, kapag ibabalik naman, ganun din, itutulak mo and then ipupul mo siya pababa para mag-lock siya. And then babalik na yung mga screws. So ganyan lang po siya kadali, no? Ayan. So first time ulit nating magkalas niyan, no? Ayan, lakasan ng loob. So bago ako ginawa yan, nanood muna ako sa YouTube, no, kung paano baklasin ng HP na yan. Kaya may idea tayo kung paano baklasin yan. And then binidyo natin kung paano natin gagawin. Ayan. So yan. So babalik natin. Shoot mo lang yan. Madali lang yan. Ayan. Kahit sa laptop guys, marami din ganyan. Kasi meron din akong tin-troubleshoot sa laptop. Yan. Marami din na ganyan na mga flexible flat cable sa mga laptop. And then sinushoot din yan. Meron din siyang frame kung saan sinushoot yan. So babalik lang natin yung mga screws na tinanggal natin dyan. Alright. So malapit na. So dyan guys, hindi pa natin alam kung okay na siya, no, hanggat hindi natin nasisindi yung ating HP printer, no. So nagbabaka sakali lang tayo, syempre sa tingin natin yun na talaga yung problem, nakita na natin eh.
So hopefully umandar siya. Hopefully hindi tayo nagkamali, no guys. Ayan. Alright. So yan, pakalinisin na natin, no, bago natin ilagay yung pinaka top cover, kasi nandun yung switch on so hindi natin ma-on yung ating printer hanggat hindi nakabalik yung ating front cover. Kaya make sure natin na kung sisindi na siya malinis na yun sa loob, no, hindi yung kakalisin natin ulit para linisin since nakatanggal na nga siya. Ayan, so pinanasan natin yung mga smudges ng mga ink, tinanggal na rin po natin. Alright. So yan, so kung kapag okay na siya, ayan, ready na sigurong ibalik yan. Wala na tayong nakalimutang mga screws. Ayan, all set na. Ayan, I think okay na siya, malinis na. Check natin. Ayun, sabi nga ba may nakalimutan pa. Ayan, so tignan natin lagi, no, kapag nagkakalas tayo. Minsan sa pagdi-DIY mayroon sobra, no? May sosobra ng mga screws. Ayan. So make sure natin na walang matitirang mga screws na nakatanggal, no? Ayan. So bago natin ibalik, syempre double check natin. So may ikot naman yung ating roller dyan. So wala, okay na siguro. So it's time to put it back. Ayan yung ating top cover, and then the moment of truth mamaya. So ngayon, yan guys, yan yung ating flexible flat cable, tinutusok lang yan guys, madali lang po yan. Medyo ingat-ingat lang ng konti para hindi po mag-bend talaga ng todo, no? Yan, so bago natin siya ibalik yung ating mga screws, no, susubukan muna natin siya syempre, para kung may problema hindi na natin kailangan magbaklas ulit. Ayan, so ngayon susubukan natin mag-photocopy kung naayos natin ang ating HP printer. So yan, so may nahanap na tayong ipo-photocopy, and then syempre huwag natin kalilimutan na isaksak dahil hindi talaga yan naandar. Ayan, alright, saksak na natin. The moment of truth guys. Ayan na. So by the way guys, kapag inon mo yan dati, lumilitaw agad yung error, no? So wala ka talagang, hindi mo talaga magagamit yung photocopy ng printer niya. So ngayon tingnan natin kung may lilitaw pa rin na E4. So yan, wala pa lumitaw na E4. So 0, normal po yan kapag 0 siyang ganyan. Yan, so lagyan na natin ng papel, the moment of truth, kung maayos, kung okay na talaga siya. So 1 month na hindi nagamit ng printer na yan dahil lang sa error na yun, no, sa paper jam issue. Nasa loob-looban pala nakatago. Ayan, so wait lang natin lumabas guys. Ayan, so print na natin, color lang gawin natin. Ayan, alright, so okay na siya guys. Ayan, kung mapapansin po ninyo, nagpa-print na po siya, although may kalabuan, no, dahil nagpapa-cleaning po ito niyan dahil na-stuck po siya. So ayan, success po ang ating DIY for today's video, no. So naway makatulong po itong video na ito kung meron po kayong printer na kamukha nito na HP 410 na may error na E4 or paper jam issue. Ayan, pwede nyo po itong gawing guide, no. So sana nakatulong po ito sa inyo. Maraming salamat po sa panonood. Till next DIY video. Alright.